Nakatakdang magtayo ang Malacanang ng isang emergency broadcast facility sa Tacloban City na magsisilbing takbuhan ng mga residente para sa kanilang mga panawagan. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma, ang pasilidad ang magpapakalat ng impormasyon sa mga residente sa kung saang lugar sila dapat na tumungo at kung sino-sino mga dapat na hanaping opisyal sa kanilang lugar para mapadali ang search, rescue and relief operations. Isang paraan daw ang hangarin para maiwasang kumalat ang mga maling impormasyon na lalo na lamang nakapagdudulot ng pagtaas ng emosyon ng mga tao. Inilapit na raw si DOTC Secretary Joseph Abaya at si AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista para sa proyektong ito. May inatasan na ring tauhan ang Philippine Information Agency na mag-iikot at mag-aanunsyo sa pamamagitan ng public address system upang gabayan ng mga residente kung saan sila dapat na dumulog. Samantala, balik na umano sa normal ang signal ng dalawang telecommunications company na Global Smart sa buong Tacloban City. Ang pagbalik sa normal ng signal ay 5 araw matapos na manalasa ang bagyong Yolanda. Bukod dito, inanunsyo ng National Telecommunications Commission na naglaan rin ng mga telecom company ng libreng 25 local text load at 3 international text load kada araw sa lahat ng cellphone user sa Aklan, Antique, Capiz, Leyte, Northern Cebu, Samar at Tacloban. Ayon kay NTC Commissioner Gamaliel Cordova, sinimulan ngayong araw ang programa at tatagal ito ng 5 araw. Maliban sa libreng load, nagtalaga rin umano sila ng tawag centers at charging stations at maaari rin umanong mag-donate ng tulong sa pamamagitan ng load ang mga nasa labas ng Eastern Visayas at iba pang bahagi ng mundo. Ang kawalan ng komunikasyon ang isa umano sa mga dahilan kung bakit naging mabagal ang pagresponde ng mga otoridad sa kalamidad sa Tacloban. Ako si Jeffrey Gomez, alerto, alisto sa pagbabalita.